Bawat araw ay may dalang mga posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yon ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Narito po si Pastor Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Happy New Works. Sa ganito po mga panahon, napaka-common na greeting yung Happy New Year. Binati niyo na ba ang inyong katabi ng Happy New Year? Pero meron tayong dapat na maging bagong bati ngayon. Happy New Works. Pwede niyo bang batiin yan? Happy New Works. Alam niyo po yung pagiging happy ng isang year, ng isang month, ng isang week, is very much dependent on how we work. Kaya ang atin pong pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, Happy New Works. Happy New Year comes from Happy New Works. Why? Because happiness is caused, shaped, acquired, preserved, and even promoted by one's work. Works we do can make friends. They can build relationships, bridge gaps, win goodwill, plant good seeds. So new happiness can come from new good works. At pinupluralize natin itong works na ito, parang works of art, dahil maraming uri ng pwedeng gawin sa buhay. Work can shape a person's happiness in the days to come. Tulad po ng babae na binabanggit sa Proverbs 31, sabi, she can laugh at the days to come. Pwede niyang pagtawanan, pwede siyang ngumiti, pwede siyang sumaya, ano mang uri ng araw ang dumating, dahil nagtrabaho siyang mabuti, nagsikap siya, marami siyang naipundar, marami siyang naitanim, kaya alam niya na ano man ang dumating na panahon, meron siyang mabuting aanihin. Proverbs 27:19, as water reflects a face, so a man's heart reflects the man. Remember that a man's work reflects the man. A man's work makes or unmakes the man. Kailangan po na nakikita natin yan na tahimik ang ating puso, pero nagtatrabaho tayo ng mabuti. Sapagkat kung anong itinatanim natin ay inaani. What is one major cause of unhappiness? Bad works. Or if you want to singularize, bad work. Hosea 8:7, they sow the wind and reap the whirlwind. Nagtatanim ng hangin, umaani ng bagyo. Sapagkat posible sa atin na may ginagawa tayong masama tapos namumultiply dahil naitanim natin, sinamaan pa ng ibang interpretation, tapos ginantihan tayo, binalikan tayo. Gaano karaming kalungkutan natin sa buhay ay bunga ng ating sariling mga gawa. Halimbawa, hindi kayo nagtanim ng mabuti sa inyong kapwa at pagkatapos darating ang panahon, kailangan nyo yung tulong niya, hindi kayo tuloy tinutulungan, kaya tayo nagkakaroon ng mga kalungkutan or at least lack of happiness. Meron tayong mga atraso halimbawa sa ating mga kapwa, gumawa kasi tayo ng masama, nagsalita tayo ng masama, o kaya meron tayong hindi ginawang mabuti sa kanila, may darating na panahon ng pag-ani nun. Para rin yan sa agriculture, hindi ka nagtanim ng mabuti, wala kang aanihing mabuti. Sa katunayan, hindi ka lang magtanim ng mabuti, siguradong aani ka pa ng damo at mga tinik at dawag. Because when you stop doing the right thing, all the wrong things begin to happen automatically. Ang atin pong maraming mga kalungkutan ngayon, maraming mga mag-asawa nagkahiwalay, anong dahilan? Because of bad works against each other. Gumawa ang isa ng masama, hindi pinatawad, so pareho na rin kayong merong naging atraso. So ang nagiging dahilan, yan ng hindi magandang samahan o paghihiwalay later on. Paano pa yung mga ibang mahilig gumante, na ginawan mo ng masama, gumagante? Pinag-aaral ka ng magulang, hindi ka mag-aaral, ang gagawin mo ay umabsent, maglakwatsa, makipagligawan. So ano magiging bunga nun? Anong aanihin mo nun? Kaya marami po mga tao nagkakaroon masyado agad ng very early pregnancy, mga premarital pregnancy, tapos hirap na hirap sa buhay. Umaani because of lack of good works.
O kaya nag-aral nga, pero natagurian lang nag-aral, na-check lang ang attendance, present, pero wala namang kaalam-alam. Ang baba-baba ng grade, o kaya nung bigyan ng test, walang kaalam-alam. So, pag binigyan mo ng trabaho, magkaroon man, hindi man lang umasenso. Umaani tayo ng bad works. You want a happy life? You've got to produce happy new works. Because lack of good works will definitely harvest horrible things for us. What are the major causes of lack of good works? One is laziness. Proverbs 12:27, the lazy man does not roast his game, but the diligent man prizes his possessions. Ang tamad daw na tao ay hindi man lamang iniihaw ang kanyang nahuling hayop o ang kanyang kakainin, hindi man lang niya niluluto o ilalaga na lang niya para madali, wala man lang kahirap-hirap, kaya hindi man lang sumasarap ang kanyang pagkain. Proverbs 26:15, the sluggard buries his hand in the dish, he is too lazy to bring it back to his mouth. Tulad po kasi nating mga Filipino, ang mga tao sa Middle East, ay may tradisyon din ng pagkain ng nakakamay. At may isang tumpok silang pagkain sa harap, at lahat ay doon kumukuha. Yun daw tamad na tao, ilulubog lang yung daliri niya doon sa isang tumpok ng pagkain, at sa katamaran niya, hindi na niya maibalik sa kanyang bibig para siya sumubo. In other words, abot kamay ang biyaya, pero hindi talaga makapamulaklak sa kanyang buhay. Wala siyang makitang napapala dito dahil tamad. Wala siyang inaaning maganda. Another cause of lack of good works is lack of understanding of God's purpose for us. Bakit maraming tamad? Hindi na uunawaan kung ano ang pakay ng Diyos sa atin at sa buhay. Ephesians 2:10, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do, church, good works, which God prepared in advance for us to do. Tayo daw ay likha ng Diyos. Nilikha sa wangis ni Jesus para gumawa ng maraming mabubuting gawa na inihanda naman at inilaan ng Panginoon noong paman bago pa tayo isinilang. So marami nang inihanda ang Diyos na gagawin natin. Parang kung minsan ay ikaw yung naghahanda ng lulutuin. Hiniwa-hiwa mo na ang mga karne, ang mga rekado, inahanda mo na yung mga kawali dyan, eto na yung kalan, ready. In advance mo na ang paghahanda para pagdating ng cook, magluluto siya. Pero ano mangyayari kung hinanda mo lahat yan, ang ganda-ganda ng hiwa mo, prepared lahat, tapos tatamad-tamad yung cook, ayaw niya magluto. Ganun pala, may hinanda ang Diyos para sa ating lahat na dapat nating gawin. At dahil hinanda niya yon, may nakahanda rin gantimpala, yung mga gagawa noon sa tamang panahon, sa tamang paraan. Pero lahat po ba tayo nakikinabang mula sa buhay? Lahat ba tayo merong inaani? Lahat ba tayo may kasiyahan? Hindi. Kasi marami hindi ginagawa yung dapat sa kanilang gawin. At sabi, God prepared this in advance for us to do. In other words, what God prepared for someone else to do is not what you're supposed to be doing, but that which was advanced by God for you. Hindi ka lang dapat gumagawa, dapat ginagawa natin yung tama, yung bagay sa atin, angkop sa atin, at bagay sa tawag ng Diyos. Kaya lahat ng tao binigyan ng giftings, binigyan ng talent, binigyan ng husay, para doon ka mapahilig. At nang sa ganon ang lahat ng gagawin mo, hindi maging mahirap, bagkos mamunga ng marami. Pero maraming tao nasa wrong profession. That's why they cannot be the best. They cannot even be good, because they're in the wrong profession. They are not in areas where God really prepared and called them to do. So ang nangyayari, kung ano-ano na lang, mapalampasan lang isang araw, isang linggo, isang buwan, hila-hila ang paa patungo sa trabaho, masama ang loob, hindi masaya, kaya tuloy wala rin kwenta ang ginagawa. Do you expect to be blessed? Do you expect to be abundant? No, it cannot happen. Kaya mahalaga po sa tao, hinahanap niya yung kanyang tamang lugar. Remember that we were created in Christ Jesus to do good works. Tapos yung iba pa, they are doing bad works. Lalo namang nabaligtad. Wala na nga sa tama, nandun pa sa mali. Paano ngayon sasaya? Paano magiging maginhawa? At paano magiging pinagpala ang buhay? Happiness has a lot to do with harvests. Nakita niyo po ang magsasaka, ano ba ang kanyang kaligayahan? E di ang tag-ani, ang anihan. Kaya nga umuso ang simbang gabi sa Pilipinas, kaisa-isang bansa sa mundo na may simbang gabi. Ang totoo ay simbang umaga. Bakit? Sapagkat ang mga magsasaka po ay nag-aani pag Disyembre. Kadalasan nakamandala ang palay, nag-aani pag Disyembre.
Kaya nga nung ang mga Hapon ay dumating sa Pilipinas, nakamandala ang mga palay. Kung natatandaan nyo pa yon. Dahil Disyembre talaga, anihan. At least yung seasons nung araw. No? So ang mga magsasaka ay hindi mo pwedeng pagsimbahin ng regular hours kasi saka sila, nag-aani sila dahil hindi mo sila mapipigil na mag-ani. So ang ginawa, ang mga religious services sa madaling araw. Dahil ang dilim-dilim pa, hindi pa sila pwedeng mag-ani. You know why? Because the farmers could not be stopped from harvesting. Siyempre, itinanim mo, gusto mong anihin. Ang may itinanim na maganda, may mabuting aanihin, at marami sa ating kasiyahan nagmumula dyan. Katulad ni Julie Andrews sa Sound of Music, na nung maraming magandang nangyayari sa kanyang buhay, sabi niya, nagtataka siya kung bakit. Sabi niya, somewhere in my youth or childhood, I must have done something good. Meron siyang itinanim na mabuti, meron siyang ginawang mabuti. Ngayon, kung nakikitungo kayo sa inyong mga pamangkin, sa inyong mga apo, sa inyong mga anak, sa inyong mga kapitbahay na hindi maganda ang pakitungo nyo habang maliliit pa sila, anong inaasahan nyo habang tumatanda kayo at humihina at sila'y lumalakas at lumalaki? Inaasahan nyo aarugain kayo? Paglilingkuran kayo, gagawin kayo ng mabuti, wala ka itinanim na mabuti? Kaya yung gumagawa ng mabuti, yun ang sasaya na tao. How we harvest, of course, is shaped by how we plant. At maraming mga tao, hindi naman marunong magtanim ng mabuti, pero ang galing umani. Laging gustong makiani sa itinanim ng iba. Hindi ka naman pinag-aaral, ngayon ikaw ay kumikita na, gusto lagi may kapartis siya. Hindi ka naman niya tinulungan, pero ngayon gusto niya tulungan mo siya. May mga ganon. Galatians 6:7, do not be deceived. God is not mocked. A man reaps what he sows. Huwag daw tayong padadaya, hindi pwedeng dayain ng Diyos, hindi pwedeng nilangin, hindi pwedeng isahan. Kung anong itinanim, inaani ng tao. That's why work ethic is very important. You want to greet people Happy New Year? You want them to be really happy? You should tell them, Happy New Works. Happy New Good Works. Because it is your good works that will bring you happiness. Hindi yung greeting ko, hindi yung paputok, hindi yung ilaw, hindi yung luces, hindi ang mga damit mong puro bilog ang design, di ba? Kundi ang trabaho mo. Kailangan magtrabaho kang mabuti. Pag hindi ka nagtatrabaho ang mabuti, huwag kang umasa na aani ka. Linta lamang ang gumagawa noon. Sinisip-sip ang dugo ng may dugo para siya tumaba. At walang may gusto sa linta. Work ethic, attitudes about work is so important. That's why Charles Swindoll has a very nice little thought about attitudes. Sabi niya, words can never adequately convey the incredible impact of our attitude toward life. The longer I live, the more convinced I become that life is 10% what happens to us and 90% how we respond to it. I believe the single most significant decision I can make on a day-to-day basis is my choice of attitude. It is more important than my past, my education, my bankroll, my successes or failures, fame or pain, what other people think of me or say about me, my circumstances or my position. Attitude keeps me going or cripples my progress. It alone fuels my fire or assaults my hope. When my attitudes are right, there are no barrier too high, no valley too deep, no dream too extreme, no challenge too great for me. So ano daw pong sabi niya? The most important decision every day is a choice of attitude. And let's make it very local. Attitude towards work. Attitude towards our thoughts. Attitude towards words we say. The things we do or not do. We can choose what we can be. We can choose what we can become. We can choose to plant seeds of happiness or loneliness. We can choose to do evil or good works. We can choose therefore to be happy or not. Marami mga tao miserable, malungkot, bagay lang kasi inaani ang itinanim. Kumisa naman sasabihin ba, hindi, ang galing-galing ko, ang buti-buti ko, bakit ganito pa rin ang inaani ko? Ang ibig niya sabihin, mali ang Diyos. Kasi sabi niya, kung anong itinanim, inaani. Kaya baka akala natin, ang ganda-ganda na itinanim natin, hindi pala. Kasi kung ano yung inaani natin, yun ang itinanim natin sa buhay. At mabuti na lamang, hindi pa huli ang lahat. Kasi kung hindi pa rin naman tayo papanaw mamaya,
May bukas pa, may next week pa, meron pang next month, meron pa rin pa tayong pwedeng itanim na mabuti. At meron pa rin tayong pagkakataong umani ng maganda. How to have happy new works? Paano nga ba? First of all, we need to have a new mind, a new thought pattern, a new way of thinking. Gusto natin maging masaya, palitan ang paraan ng pag-iisip. Paraan ng ating mga pagpapahalaga ay dapat na i-review. Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Huwag na daw makiayon sa takbo ng sanlibutan, kundi mapagbago tayo sa pamamagitan ng pagbabagong loob, paghuhunos dili, pagpapalit ng paraan ng pagdidili-dilit pag-iisip sa buhay. Dapagkat lahat ng lumalabas sa atin, sa ating bibig, na sinasabi, sa ating gawa, lahat yan nagmumula lang sa puso. Kung anong laman ng puso, yun ang gagawin ng katawan. Kaya pag ang puso ay tamad, tamad ang katawan. Pagka ang puso ay mapag-isip ng masama, yun ang lumalabas sa bibig. Pagka ang puso ay malisyoso, yun ang sasabihin ng labi. We've got to renew the way we think. So renew the way you think about, first of all, works. About service to others. Dibdibin natin ang sinasabi ng Biblia. Halimbawa ng Galatians 5:13, serve one another in love. Gaano karaming kaligayahan ang naghihintay sa isang taong mapaglingkod? Marami man dyan na walang utang na loob, may ginawang ka man ng 10 ng mabuti, at least may isa man lang na makakaalala sa'yo. Pero pag may 10 kang ginawa ng masama, 10 ang makakaalala sa'yo. Sapagkat mas madaling alalahanin ng tao yung masama eh. Kaya pag gumagawa tayo ng masama, aasahan ninyo na may bunga yan. Huwag tayo magtaka. Pero pag gumawa tayo ng mabuti, may bunga din. We've got to renew the way we think about God. Mark 10:29-30. I tell you the truth, Jesus replied, no one who has left home, or brothers, or sister, or mother, or father, or children, or fields for me and the gospel will fail to receive 100 times as much in this present age. Homes, brothers, sisters, mothers, children, and fields, and with them persecutions. And in the age to come. In the age, in eternal life. Sabi, walang naglingkod sa akin ang hindi magkakaroon ng gantimpala, 100-fold at least. Kaya ang paglilingkod ay hindi pinagsisisihan, hindi isinusumbat sa church. Pasalamat kayo, nag-serve ako sa church. Aba, salamat tayo, nag-serve tayo sa church. Dahil ang Panginoon nga kahit anong ginagawa mo, imumultiply niya 100 times. Meron pa mga iba, yan tuloy, hindi na ako kinikibuan ng sister ko mula nung born again ako. Kita nyo nga, luminga kayo kung ilang libong sister ang naging kapalit. Ilang libong brother. Yun naman kung marunong tayong makipagkapwa, marunong tayong sumali sa activities ng church, kahit kailan, di ka na mag-iisa pa. May sakit ka lang, may mga tao dyan. Lalo pag ibinurol ka, maraming tao dyan. Di ba? Babaha ang kape. Pero yun namang inilibing ka mag-isa man lang, namatay ka man lang mag-isa, ang ibig sabihin nun, wala kang pinakisamahang tao. Kaya napakahalaga po ng kabutihang loob. Binibigyan na ng Panginoon ng gantimpala dito, at lalo naman doon sa kabilang buhay. At kung sa patingin mo, ilugi ka, hindi ka pa nagagantimpalaan dito, well, una, hindi pa tapos ang buhay, so hindi pa natin alam. 2, sigurado, afterlife. Sabi nga sa scripture, at least 100 times. Kaya anong pipigil sa atin para ibigay ang ating best? Paglilingkod sa kapwa, paglilingkod sa bayan, paglilingkod sa kapatiran o sa iglesia ng Diyos, samantalang walang mabuting ginagawa na hindi mamumunga. Kailangan lang nating maintindihan yan Paano tayo magiging manatiling maramot kung alam natin lahat ng kabutihang ginagawa natin sa kapwa ay sinusuklian ng Diyos? Paano tayo mananatiling tamad kung inuutos ng Diyos, 6 days you shall labor and only on the 7th will you rest? Pero pag 6 days ka nagre-rest and 1 day pa yung work mo, baligtad. O kaya 7 days work, lalo namang baligtad, inaasahan mo, aasenso ka. Pag binigyan ka ng pagtitiwala, binigyan ka ng break sa buhay, tapos sinayang mo, anong inaasahan mo? Marami pang ibang tao na malilinlang at magbibigay uli sa'yo ng break, samantalang kumalat na ang balita na hindi ka pwedeng pagtiwalaan. Good works. Sobra kumisa ng emphasis natin sa faith, which is good, but we fail to emphasize the importance of good works. That if you really believe in God, if you really have genuine faith, you will be an excellent worker. Whatever your hands find to do, you will do it as unto the Lord. Kaya namamalansya ka, naglalaban, nagtatanim ng tubo, o nagkukudkud ng nyog, o
Babalance sa mga balance sheets, naglilinis sa mga sugat, nagre-repair ng bubong. Kahit anong ginagawa mo, do it as an act of worship. Because it is God who created good works for us to do. And it is God who prepared all of these things in advance for us to do. Kaya tayo may skill. Kaya tayo may talent. Dahil tinatawag tayo ng Diyos sa iba't ibang larangan. Alam nga naman pare-pareho ng skill. Kung lahat karpintero, di wala ng pintor. Kung lahat singer, di wala nang makikinig. Kaya binigyan tayo ng kani-kanyang karunungan, kani-kanyang galing, para lahat tayo mahalaga. Ngayon, sasabihin mo, bakit ganito? Ang tagal-tagal ko nang gumagawa, parang wala akong kahala-halaga. Siguro walang quality yung ginagawa, o kaya wala ka dun sa area of your expertise. Hindi tuloy lumalabas ang iyong galing. Kailangang hanapin yan. And consider what bad works or lack of good works bring about. Proverbs 10:14. Lazy hands make a man poor, but diligent hands bring wealth. Pag tamad, sigurado maghihirap. Ecclesiastes 10:18. If a man is lazy, the rafters sag. If his hands are idle, the house leaks. Magtataka ka naman sa mga tao yung bahay nilang ginagalawan. Pako lang, hindi makapaglubog sa dingding para may sabitan man lang ng pantalon. Kung saan-saan mo na lang makikitang nakakalat yon. Hindi improve ang kanilang environment. Yung gigiray-giray na silya, dami nang natumbang umupo doon, hindi pa ayusin. Yung plancha nila na ang umiinit ay hawakan, hindi ayusin. Ang buhay ayaw gandahan, kaya tuloy miserable. Samantalang, kung masipag ang tao, giginhawa, masaya-saya ang buhay. What else should we think about? How can we have happy new works? Be less self-centered. Be less selfish. Nakakahirap naman talaga, nakakapagod yung maging maalalahanin, maging mabuti. Pero yung kabutihan naman ang nagtatanim din sa ating kapwa ng kabutihan eh. Kumakain kayong lahat, may magtatanong, gusto ba ng patis? Tatayo ko at ikukuha kita. Di ba ang sarap magbaang-maangan na lang na gusto niya ng patis? At magmaang-maangan ka na rin, gusto mo pa pala, magtamad-tamarang ka na rin. Ito na lang, kaysa tumayo pa. Maraming ganun eh. Hindi gumawa ng paraan para ayusin ang lahat ng ginagawa nila para maximum ang enjoyment sa buhay. Kami ang katamaran. Pagiging makasarili. Philippians 2:3-4. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others. Life is too short to be selfish. Kailangan lang natin, hindi mo na kailangan maging banal para ka maging selfless, maging marunong ka lang. Kung banal ka na, marunong ka pa, di doble. Kasi alam mo na kinakainisan ng tao yung makasarili. Nilalayuan, hindi tinutulungan, ba't hindi pa tayo matuto sa mga maraming taong nauna na sa atin at nakita natin ang kanilang mga pagkakamali? Bakit ganun? Napakarami pa rin matatanda na walang ginawa kundi mang-api ng mga bata. Hindi na nila nakita na yung mga batang yon tatanda rin at yung matandang nang aapi ngayon ay siya naman ay hihina rin at mangangailangan lang siya ng kalinga at akay. Hindi pa rin nauubos ang mga malulupit na mga tiya, malulupit na mga tiyo, malulupit na mga kung sino-sino. As if we never learn. We should learn to love more. Because when we love more, we do better good works. And 1 Corinthians 13:4-7 gives us a glimpse into what loving is all about. That love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. It's one of the things that we really have to learn. To love more. To love the unlovable. Because we automatically already love the lovable. But to do better than that is to love the unlovable. To love those who are difficult to love. And to discipline our bodies. We've got to discipline our body. It is important that to have happy new works, discipline your body. 1 Corinthians 9:27. No, I beat my body and make it my slave,
so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Of course, a context other than what we are looking at is what this verse was trying to say. But the general truth that it says is, the body must be made our slave, not our master. Pag ang katawan na yan ang ating dinyos, sinunod at ginawang amo, magiging tayong tamad. At wala tayong magagawang mabuti. Pero sabi, I beat my body and make it my slave. Ang aking katawan ang tagatupad ng mga mabubuting bagay na nilalayon ng aking isip. Hindi ang aking katawan ang nagiging hadlang para magawa ko ang mabubuting bagay na dapat kong gawin. Happiness is greatly shaped by our industry, by our work ethic. Improvement in our work ethic gives about and brings about improvement in harvests. And better harvest means greater happiness. Gusto po nating sumaya, dapat marami tayong anihin. Therefore, marami tayo dapat itanim. Happy New Year can really mean happy new works. Because many of our sadnesses are self-made. Psalm 62 verse 12, You, O Lord, are loving. Surely you will reward each person according to what he has done. Samantalahin po natin ang panahon. Habang may lakas, maglingkod tayo, magtrabaho tayo, magtanim tayo ng mabubuting bagay. Magtanim tayo ng mabuting salita sa tenga ng ating kapwa. Magtanim tayo ng mabuting gawa sa ating kapaligiran. At walang duda na aanihin po natin ang magagandang bunga nun. Sabi ng Panginoon sa Revelations 22 verse 12, Behold, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done. Ang gantimpala ng Panginoon ay ibabase sa ating performance, sa ating mga ginagawa. Kung marami po sa ating mga kapatiran ngayon magsasabi, Pastor, pasado na po ako dyan because I have a lot of good works. Good. Mabuti. Pero maaari pa po natin yan nadagdagan. We can improve on old works because room for improvement is the biggest room in the world. At kung wala pa tayong masyadong good works, especially in the context of the church, find new good works to do. Hindi lamang tayo emptily will say, Happy New Year, but we say to each other, Happy New Works. Meron ka bang ginagawa? The highest institution is the church, because the church is the body of the Lord, of which He is the head. So kailangan po meron tayong ginagawa sa church, in the context of the church. Meron tayong paglilingkod. At doon magandang magtanim ng mga kabutihan, kabanalan, gawa ng pagliligtas sa ating mga kapwa. At marahil kahit hindi tayo magkwenta, hindi natin tuusin ang mga ginagawa nating mabuti, basta't patuloy tayong gumagawa ng mabuti, patuloy na maraming mabubuting bagay ang dumarating sa ating buhay. And you know it. You know it. Kung meron po tayong mga ginawang kasamaan noong araw, pagsisihan natin. Kung napagsisihan na, salamat. Pero anong ginagawa natin? We should make up. Kailangan yung mga utang natin bayaran. Hindi lang sinabing, I'm sorry na utangan kita. Kailangan magbayad. At kung kakayanin pa natin magdagdag higit doon sa ating original na inutang dahil natulog na ang halaga ng anuman ang inutang natin sa kanila, ilalong magpapakita yun ng katapatan natin at kagustuhan natin talagang magbagong loob. Kung meron tayong ginawan dati ng masama, humingi tayo ng tawad at gawa natin ng mabuti. At kung ngayon meron po tayong hindi pinapansin, pansinin. Meron tayong tinitikis-tikis, huwag na. At lalong-lalo naman kung meron tayong ginagawa ng di mabuti, tigilan ito. Sapagkat baka ngayon nagtatanim pa tayo ng hindi mabuti, di anong nag-iintay na anin yun next month, next year, 10 years from now, aanihin natin yun. Simpleng-simple lang. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Kung anong itinatanim, inaani. Panginoong Diyos, sa kagustuhan po namin na magkaroon ng Happy New Year, sa kagustuhan namin na magkaroon ng happiness, ituro mo sa amin ang pananagutan namin, Lord, na magtanim ng tama. Nawa, Panginoon, yung mga taong nagtanim sa amin ng mabuti ay masuklian namin at magantihan. Huwag kami maging mga walang utang na loob. Kundi ang mga gumawa sa amin nun at gumagawa ng mabuti, suklian namin sila ng dapat na mabuting gawain. At yung mga hindi nakagawa sa amin ng mabuti, turuan mo kami magpatawad. Panginoon, gayon pa man, yung mga nagawa namin ng masama, humihingi po kami ng tawad sa inyo. Turuan nyo rin kaming humingi ng tawad sa kanila.
magpakumbaba, at ibalik sa kanila kung meron man kaming kinuhang ganang kanila at subalit inangkin namin. At Panginoon, lahat ng mabuti naming itinanim, salamat po sa inyong pagtuturo. Salamat sa inyong pagbibigay ng kalakasan, gawin namin ito. Nawa pag inaani namin ang mga kabutihan na ito, lalo naming makilala ang inyong katarungan. At matuto rin kami, Panginoon, na ibahagi sa iba ang mabubuting inaani namin. Sa pagbubulay-bulay namin, Panginoon, ay hamunin mo rin nawa kami. Lalong-lalo ang mga kapatiran, mga kasama at kaibigan namin, na parang ang daming inaaning kapaitan, kasawian, kalungkutan sa buhay. Ipakita mo rin ang pananagutan namin. At nang sa gayon, Panginoon, kung ito'y bunga nga ng aming mga ginawang mali, matutuman lang kami magsisi at maituwid namin ang aming mga sarili. At makapagsimula kami magtanim ng maganda't ng tama. At nang sa ganon, sa darating na mga panahon, umani naman kami ng matatamis na bunga ng mabubuting gawa. Kayo na lumikha sa amin, kayong lumikha sa tao, kayong naglaan ng mga dapat naming magawa sa buhay na ito. Salamat po sapagkat binibigyan nyo kami ng magagawa, binibigyan nyo kami ng panahon para mamunga, binibigyan nyo kami ng halaga. Ituro nyo po ang mga dapat naming gawin. Nawa, Panginoon, bawat isa na ngayon yumuyo ko sa iyong harapan, magkaroon ng kaliwanagan kung anong papel ang dapat naming gampanan sa buhay na ito, anong trabaho, anong ministry ang dapat naming pagtuunan ng pansin. Lahat kami nawa, Panginoon, malagay sa tamang lugar para mapasalamat at madakila kayo na siyang lumikha sa amin. At para rin naman kami magkaroon ng pinakamalalim na pwedeng malasap na kaligayahan sa buhay. Ituro mo po sa amin, Lord, na lumagay kami sa lugar. Magtanim ng tama. Mga kapatid, magbulay-bulay tayo. Mag-isip-isip. Ano nga ba mga naitanim nating hindi tama? Kung inaani man natin ang bunga noon, tanggapin natin ang maluwag sa ating loob, sapagkat yan ang katarungan ng Diyos. At magsimula tayo magtanim ng mabuti. Para sa susunod na anihan, magaganda ang ating aanihin. Sikapin nating lumapit sa Panginoon sa isang personal na paraan. Makipagniig sa Kanya. At bago man lang maglipat ang taon, makita natin kung ano mga kamali ang ginagawa natin ulit na lang taon-taon. Mawakasan na ito. That we break the cycle and begin a good and beautiful cycle of life. At kung may ginagawa na tayong dati na tama, ipagpasalamat natin ito sa Panginoon. Salamat sa Kanyang pagbibigay ng kakayahan. Ipagpatuloy natin at pag-ibayuhin pa ito. Magbulay-bulay tayo. Isipin niyo, mga kapatid, ang itinatanim natin araw-araw. Kung ano yon. At nawa, pagliwanagin ng Panginoon ang ating isip. Mapuno tayo ng mga mabubuting gawa at magkaroon tayo ng tunay na masayang, hindi lang bagong taon, kundi ng bagong buhay, kundi ng pang-araw-araw na buhay. Be with the Lord for a while, and may the Lord give us enlightenment. Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapis ay pinamagatang Happy New Works. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa tamang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad
Dumako po tayo sa mga hiyas ng bayan, mga kayamanan po ng ating lahi, ng ating lipi, na maaari nating pagyamanin, kilalanin at itampok. At ito po ay atin ding ipamana sa mga darating pang henerasyon. Ang atin po ngayong itatampok na hiyas ng bayan ay ating mga kasabihan. Marami po tayong magagandang mga kasabihan. At bakit po kayamanan ng bayan ang mga kasabihan? Sapagkat ito po ay mga karunungan na naipon, sinala, niliglig, binuo ng panahon. Sa tagal ng ating mga karanasan bilang isang bayan, bilang mga mamamayan, bilang tao, ang ating po mga ninuno ay nakabuo ng mga salawikain na nakabase sa mga mahahaba, matatagal at malalalim na mga karanasan. Kaya dapat lamang namang pahalagahan ng mga kasabihang ito, sapagkat hindi naman tayo basta-basta makakaimbento ng kasabihan sa loob ng isang araw o isang linggong karanasan. Kailangan po ang mahabang pag-oobserba sa buhay, pagdidili-dili, at pagkatapos po ay pagbubukas ng isip. Ang ating pong kasabihan na itatampok sa araw na ito ay galing sa Katagalugan. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Talaga nga naman po, tamang-tama. At ito po ay galing sa UP Cultural Dictionary for Filipinos ni Thelma B. Quintanar at mga kasama. Uulitin ko po ang kasabihang ito. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. At siyempre, ito po ay hindi naman talaga tungkol sa mga kahoy ang pinag-uusapan. Bagamat, napakaganda po nung nakikita natin dito na imagery. Yung kahoy nga naman na puno habang maliit pa lang at malambot pa ang mga sanga at malambot pa ang katawan at medyo likuyan o baluktot o kung saan-saan pumupunta kayang-kaya pa nating hutukin, lagyan ng suhay at iurong dito o kaya ay patigasin sa ganung patungong direksyon. Subalit kung yan ay malaking-malaki na at punong-puno na, hindi na natin yan pwedeng maiba dahil matigas na at mataas na, baka hindi pa natin maabot. At ito po naman siyempre yung metaphor na ito ay may kinalaman sa pagpapalaki ng mga bata, sa paghubog ng kaisipan, sa paghubog ng mga paniniwala at mga pagpapahalaga. Napakahalaga ang pagtuturo sa bata ng mga konsepto ng tama at mali, ng maganda at ng mga hindi maganda, habang ang tao ay bata pa, habang ang kanyang isip ay mura pa, at habang siya ay masunurin pa, habang siya ay dependent pa at umaasa pa sa kanyang mga magulang o sa mga matatanda, habang siya ay teachable and impressionable, ay kailangan na dumating tayo sa talagang masusi at seryosong pagtuturo. Napakahalaga na turuan ng mga bata sa tamang panahon. Huwag po nating ipaurong-urong ang pagtuturo sa mga bata. Pag kami mga itinatanong, huwag natin sabihin, bata ka pa, hindi mo pa malalaman yan, saka na, pagtanda mo na. O kaya, ano ba, kabata-bata mo, ang dami mong tanong, malalaman mo rin yan pagtanda mo. Kailangan po maingat tayo sa pagsagot sa mga tanong, ibigay po natin ang mga sagot na tumpak at tama, at itrato natin ang mga bata na parang matanda kung ating kausap, igalang din natin sila, at bigyan natin ng mga tamang paliwanag. Tandaan po natin ang pagbabantay, ang pagtuturo, ang paghuhutok sa mga mumunting mga bata. Yan po ay magkakaroon ng panghabang buhay na epekto sa kanilang buhay. Kaya isa pong mahalaga na paalala rin sa ating mga magulang, bigyan natin ng oras ang ating mga anak, bigyan natin ng panahon na mahutok yan sa tama, sapagkat kapag malaki na, mahirap na po yan na ibahin pa. Kaya ilapit natin sa Panginoon habang maaga, palakihin natin ang may takot sa Diyos, palakihin natin na kasama ay mga mananampalataya, nadidinig ang salita ng Diyos, mga Kristiyanong awitin, at nang sa gayon, ang batang ito ay lumaking nasa tamang direksyon. Sabi rin po yan sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Meron po tayong equivalent niyan sa ating pong kultura, sa ating mga kasabihan. At yan po ang hiyas ng ating bayan ngayon, kasabihang, ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot, kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok.
Kung kayo po ay na-bless ng programang ito o may comments o suggestions, mag-text sa Radio Listener Text Liwanag. Type RL space name space address space ang inyong mensahe at ipadala sa 0917-549-2624. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang gabi po at mabuhay ang Panginoong Hesus.